Sa usaping illegal na Philippine offshore gaming operator, itong Pogo. Patong-patong na kaso ang inihain ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa dalawang Chinese national at 7 iba pa na sinasangkot sa na-raid na Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. Kausapin natin si PAOK spokesperson Winston John Casio. Magandang umaga po, Dr. Casio. Magandang umaga po at magandang umaga rin po sir sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Hingi lang kami ng update, Dr. Casio, dito po sa inihain ninyong kaso laban po sa mga Chinese nationals na involved talaga dito sa human trafficking. Oo, dalawang Chinese nationals ito. May kaugnayan po sa illegal o ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Opo, kahapon po tayo nagsampa na po ng mga asunto laban sa dalawang identified na mga Chinese kidnappers at saka torturers po. Merong dalawa kasi tayo na rescue dyan sa Lucky South 99 na nakilala nila na yung ilan sa mga nakuha nating mga individuals nung June 4 at saka June 7 ay nandyan pala sa detention facility namin sa Pasay. Okay. So kinasuhan po natin sila ng mga iba't ibang kaso tulad ng pag-violate ng Republic Act 9208 or yung human trafficking law natin. Meron din po tayong isinampa na serious illegal detention at saka serious physical injuries at iba pa pong mga asunto na may kinalaman doon sa pagkakabiktima nila diyan sa Lucky South 99. Ano pong mga ginagawa po nila dito sa mga biktima? Ito po yung isa pong biktima, yan po yung nakalabas noong June 5. Ito po siya yung nakaposa sa isang bed frame na humihiyaw po siya at nung nakita ng ating Special Action Force, tinulungan nilang makalabas. Ang kanyang kwento, nung una po namin nakita siya, bugbog sarado po ito. May black eye, maraming dugo, maraming sugat sa katawan. Siya po ay binubugbog ng ilang araw sapagkat kinidnap pala po siya diyan sa may Pasay. Kung hindi ako nagkakamali, June 3 po siya kinidnap. Pumasok po yung operatiba natin June 4 pero nakalabas lamang po siya noong June 5. No? So yung isa namang biktima ay noong June 7, humihiyaw po siya, narinig po ng ating mga operatiba. So napilitan kaming pasukin yung compound nung gabi, mga around 11:30 po yon ng gabi. Pinasok namin yung building kung saan po siya nakatago. So more or less, mga 10 araw na rin po pala siyang nakakulong doon sa loob ng kanyang kwarto. Marami din po siyang pasa, indikasyon ng torture at saka mga pambubugbog sa kanya po. Okay. So ganito palang modus nila, no? Human trafficking. Para ba nagre-recruit sila ng mga kapwa Chinese nationals galing po sa abroad para magtrabaho dito sa mga Pogo hubs nito sa Pilipinas, lalo na dyan sa Central Luzon, by force and intimidation. Yan, nananakit na, sinasaktan nila, kinikidnap, parang ganon, pag hindi sumunod sa kagustuhan nila. Tama po sir. Ang modus po kasi ng ilang mga illegal na mga Pogo companies is bumibili sila ng mga Chinese nationals sa nagkakaroon ng pagkakautang sa mga casinos doon sa mga loan shark. No? So, kumbaga, binibili nila. Halimbawa, isang Chinese national nagkautang, let's say, sa isang casino, kalahating milyon, ibebenta po nila itong taong ito doon sa mga Pogos na kilala sa pamimili nitong mga katulad ng mga ganitong mga sitwasyon. Ngayon, kapag naibenta na po sila at hindi po sila nakakapag-perform ng maayos doon sa kota na itinatalaga sa kanila nung kanilang scam farm, binubugbog po sila until such time na matutunan nila yung trick of the trade na tinatawag po. Pakasalbahe naman ito, no? Marami ba kayong hawak na mga video ng torture? Tama ho ba? So, posible pang marami ang makakasuhan? Opo, sir. We've got around 15 torture videos and may iba pa po nga dyan sex torture videos po. Meron pa ganun? Meron po tayong mga videos na nagpapakita ng sodomy, no? Pambibiktima sa ilang kababaihan. So ang ginagawa ko natin, binavalidate po natin kung itong mga videos po na ito ay kung saan nanggaling at kung ito ay before or after the raid. Katulad po nung dalawang videos na verify namin na that was yung video ay ginawa
ilang araw bago yung aming actual raid doon sa Lucky South. Sapagkat yung dalawang biktima sinusubukan nilang tumakas, isang babae pinagbubugbog, isang lalaki naman pinaghubot-hubad tapos in-electrocute po siya, kinukuryente. May nakita rin kami isang video po na kinuna naman ilang araw matapos po yung raid sapagkat pinaghihinalaan na isa daw po siya sa nagbigay ng mga impormasyon sa mga law enforcement para ma-raid yung Lucky South 99. Pero sa katotohanan po, hindi ho namin kilala yung taong binibideo po na iyon. Kumusta po ang seguridad ng inyo pong mga tauhan? Lalo't may mga banta na silang natanggap pa dahil sa walang humpay nating operasyon sa mga iligal na mga pogo? Opo, tama po yan. Lahat po kami ay pinagsasagawa ng lahat ng pag-iingat po ng aming mga officers, no? So, medyo lumalala nga po yung mga banta. Hindi na lang siguro ito pananakot, kundi meron na talagang intensyon na makapanakit. Siguro po gawa ng nasasaktan na sila doon sa mga operasyon na sinasagawa namin. Pero kami naman, ginagawa lamang po namin yung trabaho because this is a presidential directive. Maraming salamat po sa inyong oras, PAOK spokesperson Dr. Winston John Casio. Maraming salamat po, sir.